May mga araw ba na kahit gusto mong maging produktibo, parang wala kang gana kahit anong pilit mo? Yung tipong alam mong may kailangan kang gawin, pero wala kang lakas para magsimula. Kaibigan, sa video na ito, aalamin natin kung bakit minsan nawawala ang motivation, kahit alam nating may pangarap tayong gustong abutin. At sa dulo ng video, magbibigay ako ng mga paraan kung paano mo muling maibabalik ang apoy na yan. Karamihan sa mga taong sinasabing tamad, hindi naman talaga tinatamad. Madalas, pagod lang ang isip nila, hindi sa trabaho, kundi sa kakaisip. Araw-araw, ang utak natin ay nakikipaglaban sa libo-libong desisyon, stress, pressure, at expectation. Kapag tuloy-tuloy ang pagod, bumababa ang level ng dopamine, isang kemikal sa utak na responsable sa motivation, reward, at drive. Kaya minsan, kahit may pangarap ka, parang wala ka ng gana. Hindi dahil wala kang disiplina, kundi dahil ubos ka na sa loob. Ang utak mo, hindi tamad, nagsusumigaw lang ng pahinga. Ang motivation, hindi lumalago sa lugar ng takot. Kapag pinipilit mo ang sarili mo dahil natatakot kang mabigo, ang ginagawa mo lang ay pansamantalang pagsunod, hindi tunay na pagkilos mula sa puso. Kapag ang dahilan mo ay para lang makaiwas sa hiya, o para mapatunayan ang sarili sa iba, mabilis itong nauubos. Dahil ang tunay na motivation ay hindi pinupulot, hinahanap sa loob. May mga taong gumigising araw-araw para sa mga pangarap nila, hindi dahil may nanunood, kundi dahil may apoy sa loob nilang gustong umusad kahit walang papuri. Pero paano kung nawala na ang apoy na yun? Ayon sa mga pag-aaral sa neuroscience, ang motivation ay konektado sa tinatawag na dopaminergic pathways, mga koneksyon sa utak na nagbibigay ng reward signal, tuwing nakakaramdam tayo ng progreso. Ang problema, sa modernong panahon, napapalitan ng instant dopamine ang tunay na satisfaction. Mga likes, scroll, at notifications, lahat yan nagbibigay ng mabilis pero panandaliang kasiyahan. Dahil dito, nasasanay ang utak na makuha ang reward ng walang effort. Kaya kapag dumating na ang mga gawain na nangangailangan ng tiyaga, parang ayaw na natin, kasi hindi agad nakakakuha ng kasiyahan. Ang utak mo, nasasanay sa mabilis na gantimpala, pero ang tunay na tagumpay, mabagal at mahirap. Minsan, hindi naman talaga nawawala ang motivation, nawawala lang ang direksyon. Kapag hindi mo alam kung saan ka patungo, kahit anong lakas ng loob mo, mauubos ka rin. Kasi paano ka gagalaw kung hindi mo alam kung saan ka pupunta? Ang mga taong motivated, hindi dahil masipag lang sila, kundi dahil may malinaw silang dahilan kung bakit sila gumigising. Motivation dies when purpose fades. At ang purpose, hindi mo basta makikita sa labas. Kailangan mo munang tahimik na tanungin ang sarili mo, bakit ko ito ginagawa? Para kanino? Ano bang gusto kong maramdaman kapag natapos ko to? Kung wala kang sagot, hindi ka tamad, nawawala ka lang sa gitna ng ingay ng mundo. Sa puntong ito, kaibigan, alalahanin mong minsan sapat na ang maliit na simula. Kapag nawawala ang motivation, ang pinakamadaling paraan ay magsimula sa maliit. Hindi mo kailangang baguhin agad ang buong araw mo. Simulan mo lang sa isang simpleng hakbang, isang gawaing totoo, kahit maliit. Ang utak mo, kapag nakaramdam ng progress, unti-unting bumabalik sa momentum. Kasi ang galaw ay nagbibigay ng signal sa isip na, kaya ko pala. At yan ang magic ng maliit na simula. Minsan, sapat na yan para magising ulit ang apoy sa loob mo. Tandaan mo rin, ang motivation ay parang araw, hindi laging maliwanag. Kahit ang araw, lumulubog din paminsan-minsan. Ang disiplina, yun ang tunay na kapalit ng motivation kapag nawawala ang gana. Hindi mo kailangang maging inspired palagi, ang mahalaga, hindi ka tumigil kahit walang tumutulak. Minsan, ang tunay na lakas ay yung patuloy mong ginagawa ang tama, kahit wala ka sa mood, kahit walang pumapalakpak. At doon unti-unting bumabalik ang motivation, kapag nakita ng sarili mong, ginagawa mo pa rin ito kahit mahirap. Sa dulo, narito ang ilang paraan para maibalik mo ang motivation mo. Una, ayusin ang tulog at pahinga. Ang pagod na utak ay mahina sa gana. Pangalawa, limitahan ang instant dopamine, bawasan ang social media at mga bagay na nagbibigay ng mabilis na kasiyahan. Pangatlo, mag-set ng maliliit na goals, dahil bawat progress ay nagbibigay ng dopamine reward.
Pang-apat, alalahanin ang dahilan, balikan kung bakit mo ito sinimulan. At pang-lima, kilalanin ang sarili, dahil ang motivation ay lumalago sa self-awareness. Kung pakiramdam mo ngayon ay wala kang motivation, hindi ibig sabihin na tapos ka na. Minsan, kailangan mo lang bumagal para maramdaman ulit kung bakit ka nagsimula. Hindi mo kailangang maging perpekto, ang mahalaga, marunong kang bumalik kahit ilang beses ka pang nawala. Kaya huwag kang matakot magsimula muli, kaibigan. Dahil minsan, sapat na ang isang maliit na hakbang para magising ulit ang apoy sa loob mo. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.